Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. Ay ayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa 17 linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa panahon ng ani sa gala, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa habag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y natitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang sa linggong ito, isama natin sa ating mga panalangin ang mga misyon dito sa Pilipinas at sa ibang bansa na ang ginawang instrumento sa misyon ay walang iba kundi tayo, mga Pilipino. Sa linggong ito, ipagdasal din natin sa buong mundo ang mga magulang, mga lola-lolo, mga senior citizens, naway patuloy na lumalakas ang ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawanin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang loob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinaglarangan sa sambahan tayo sa dakilang mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos sa binulangin, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buntong dagat ng Diyos ko gayon ang Ama. Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw naman ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng mga. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangasiwang magiliw mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Batid ng lingkod ni Eliseo na ang kanyang baon ay hindi sasapat para sa 100 katao. Subalit sa pamamagitan ng propeta, pinarami ng Panginoon ang tinapay para sa mga nagugutom. Pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong 6 trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao."
Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niyang umuli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang ang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo, o Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Nanghihikayat si San Pablo para sa isang buhay na naaayon sa Ebanghelyo. Binibigyan diin niya ang pangangailangan sa pagkakaisa at pagkakasundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias.
Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat sa inyong presensya kahit na po maulan, malakas ang hangin. Nandito tayo sa ating simbahan para sa ating pagdiriwang ng Eucharistia. Mga kapatid, narinig po natin ang Ebanghelyo at ito ay tungkol sa isang kababalaghan. Narinig po natin mula kay San Juan sa Ebanghelyo na pinakain ng ating Panginoon ang higit ng 5,000 tao na gutom. Ang tawag po natin dito himala. Miracle. Sana hanggang sa panahon po natin, itong himala ay nangyayari. O kaya sana mangyayari sa buhay natin, sa lipunan natin, sa tahanan natin. Narinig natin sa unang pagbasa, lumang tipan, na himala, ginagawa na ng Diyos. Ang kunti naging marami at may labis pa. Yun nga sa ating Ebanghelyo, kahit sobrang dami, pinakain ng ating Panginoon sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Hawak-hawak
ng bata. Salamat sa bata. Kung walang bata, kukulaps lahat yun. Talaga naman ang mga bata, mayroon talagang papel sa ating buhay. Itong linggo na ito ay alang-alang sa mga senior citizens. Kasi mayroong Mother's Day, mayroong Father's Day. Dito sa Manila, for the first time, ito yung Sunday for elders, grandparents, senior citizens. Marami dito senior citizen. Hindi pa ako kasama dyan, malapit-lapit na. Brothers and sisters, ipagdasal natin na sana hanggang ngayon mangyari yung himala. Kailangan natin ng himala. Pero wag po natin kalimutan, ang pwede lamang gumawa ng himala ay hindi po ang tao. Hindi po tayo. Siya lang po. Siya lang. Ano ang kaya po ng tao? Gumawa ng magic. Alam mo naman yung magic, kadalasan optical illusion. Kayo, kaya niyo yun. Ako, nagmamagic din ako. Gusto bang magmagic ako sa inyo ngayon? Pero ang himala, ang miracle, by definition, is action only of God. Walang tao makapagpakain, bigay ng pagkain sa ganung kadami. Pero walang imposible sa Diyos. Mga kapatid, kung napansin po ninyo sa banal na misa, pagkatapos ng komunyon, nililinisan ng pari at lay minister yung lagayan ng banal na ostya. Yung paglilinis na yun, mula sa Ebanghelyo yun, dahil sabi sa ating Ebanghelyo, maraming labis at dapat ipunin yun. Dapat walang mawala. Ibig sabihin po, sa banal na misa, nangyayari itong himala. Ipagdasal natin, mga kapatid, na makita natin na nangyayari itong himala. Kasi kadalasan po, nangyari, pero yung mga mata natin mahina, hindi natin nakikita yung kilos ng Diyos, ang kanyang gawain. Yung mata natin, masigasig sa mga ilang bagay, maraming bagay. Pero kadalasan, nalalampasan tayo ng mga kilos ng ating Panginoon. Kaya pinagdadasal natin sana po, makita natin sa buhay natin itong mga himala na ginagawa ng ating Panginoon. Ayon sa ating Ebanghelyo, bakit nangyari yung himala? Para mangyari ang himala, dapat po lumapit pa tayo ng lumapit sa Diyos. Yung mga tao, lapit ng lapit sa Diyos. Nagkakaroon tuloy ng himala. Parang sinasadya pa nilang super dami nila. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang dami nito. Mamili na kayo para mapakain natin. Sabi ng isang alagad si Felipe, naku, imposible yan kahit ito yung ating igagastusin para. So ibig sabihin, sa tao imposible. Sabi ng Panginoon, sige, pakainin natin. Mga kapatid, para mangyari yung himala, kailangan naman talaga lumapit tayo ng lumapit sa Diyos. Sana mangyari po sa atin yan. Baka mamaya kung sino-sino nilalapitan natin, doon, dyan,
ganito, ganun. Eh siya lang naman. Eh. When God gives, He satisfies. Pangalawa, para mangyari yung himala, kailangan hindi lang yung lumapit, kundi sumunod. Maliwanag po sa Ebanghelyo natin, nung sinabi ni Jesus, paupuin mo, lahat po sila sumunod, umupo, walang nag-walk out. Kaya para mangyari yung himala, kailangan isip, puso, nandun. Yun po yung pananalig at pananampalataya at tiwala. Buong buo. Sa mga ebanghelyo po, ganun. Pag sinabi ni Jesus, eto, sumunod ka lang. Nangyayari po. Kaya pag wala pang himala, malamang kulang pa talaga yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. At pangatlo, para mangyari ang himala, huwag po nating sarilinin, kailangan mamahagi tayo. Kadalasan, pag natanggap na natin, tahimik ka na. Kinikim-kim mo na. Ayaw mo nang magsalita. Baka mamaya, mahihingi ng barato. Baka mamaya, mayroon pang, uy, pwede ba? Oh. Yun pala. Para lalong mangyari ang himala, mamahagi tayo. Maliwanag po sa ating ebanghelyo, pwedeng-pwede pa rin talaga mangyayari ang mga himala sa buhay natin. Pero, kailangan lumapit pa tayo ng lumapit sa Kanya. Huwag tayong humiwalay. Huwag tayong lumayo. Kundi, kapit tayo sa Kanya. Hindi lang yung lumapit, kundi kailangan sumunod tayo sa salita ng Diyos. At, kapag nangyari ang himala, yun, ipamahagi natin. Nalaala ko tuloy, yung isang mangingisda. Hala, hintay siya ng hintay, makakuha ng isda. Hapon na, pauwi na siya. Sabi niya, Panginoon, pagbigyan mo naman ako. Wala akong mauuwi na isda para sa aking pamilya. Kahit man lang isa. Naku, pagkatapos siyang magdasal, mayroon na. Sabi niya kasi, pag makakuha lang ako ng isda, hahatiin ko ito. Bibigyan ko si Father sa kumbento nitong kuha kong isda. Yun nga, mayroon na siyang kuha. Ang laking lapu-lapu, ang magandang isda. Nung nakuha na niya, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, iuwi ko na to sa pamilya. Nakalimutan na niya si Father. Oh, di bali na si Father. Naku, nung sinabi niyang di bali na si Father, biglang tumalon yung lapu-lapu na naman doon sa mangyayari ang himala. Lumapit tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, at matuto tayong mamahagi sa anumang biyaya para sa ating mga kapwa. Amen. Magsitayo ang lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sabay-sabay sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkataong tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na mabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang parito at huhukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus, maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho, upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na maibahagi ang magandang balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong kasangkapan ng iyong awa at malasakit kaming lahat na naririto ngayon, Diyos Ama, nang sa gayoy, maipalaganap mo ang iyong kaharian dito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mong ang mga namayapa naming mga kapatid ay mamalas ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sandaling katahimikan, magpasalamat tayo sa Diyos at idulog natin anumang ating kahilingan. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay mataguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibig kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawing banal mga kaloob na ito pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya, tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya, iyon inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, na bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tanialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, aming patrona, Birhen ng Kapayapaan, mabuting paglalakbay. Sa San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Agustin, at lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus, pahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Marasang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kay Maria sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas ka sa tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinangbigyan ng dikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nagbibigay buhay sa lahat na may pananalig at pananampalataya sa Kanya. Mapalad tayong lahat na inyahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
pagsasalong walang hanggan. Paspasan ang buhay namin handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatid, inialay. Buhay naghanap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating Eucharistia. Patuloy po nating ipagdasal ang misyon ng Pilipino sa Pilipinas at sa ibang lugar. At sana po, sa Ebanghelyo, buhayin natin ang ginawang himala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paglapit pa sa Kanya, pagsumunod sa Kanya, at pagbahagi anumang biyaya na ating natanggap mula sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal ng Eucharistia, taglayin niyo ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo natin pahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Ayun at ipahayag kanyang pagkalinga at kapag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal
at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.